Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, kahapon lamang ay nagkagulo sa Chinese Embassy sa labas dahil sa sumugod ang napakaraming Pilipino. Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas, hindi kagaya ni Marcoleta at ni Robin Padilla at ni Cayetano na doon pumapanig sa China, kaya sobrang galit na ang mga tao eh. At merong dalawang ditong mga guro na may alam sa history of the Philippines at lilikturan daw nila si Marcoleta at 10 ng mga DDS senator na tinatawag na senators, yung siyam na kumikiling sa China na mga senador, Pilipino pa naman. Kaya ito ay talagang panoorin natin to kung kayo yung mga Pilipino, mga kababayan. So ito ang video. Kailangan paglaban ng mga Pilipino ang West Philippine Sea at sagutin natin yung pambabastos ng mga Chinese diplomats sa ating mga opisyal. Okay. So eto yon, gusto ko lang lecturean ng kaunti si Marcoleta, no? Bilang isang guro ng preschool, gusto ko lang mag-lecture kay Marcoleta ng konti. Bumalik tayo sa history, basic lang ito ha. Ang sinasabi niya kasi, wala daw, hindi daw makita sa coordinates yung Kalayaan Group of Islands, no? Ang sinasabi niya. Pero eto tingnan natin ha, bakit ba sa atin ang West Philippine Sea? Bakit ba sa mga Pilipino o sa Pilipinas ang West Philippine Sea? Okay, bumalik tayo. 1898. Okay, ano ba ang nangyari noong 1898? Ayan yung the Treaty of Paris. Anong nangyari sa the Treaty of Paris? Ayan yung ibinigay o ipinagkaloob, ibinalik ng Spanish o ng Espanya ang Pilipinas, ang Las Islas Pilipinas sa Amerika. At nagbayad, no, ang Amerika ng 20 million Ayun, dollars. so kung hindi sa Amerika, ay hindi tayo makapagbayad sa Spain dahil sa nakolonize nga tayo ng Spain. So tinubos tayo ng Amerika. 20 million dollars pa lang ang bayad ng Amerika para ibigay sa Amerika ang Pilipinas, and then ang Amerika naman ay binigyan tayo ng independence. Kaya meron tayong Independence Day. Sana tayo yung ika-50 na state ng Amerika eh. Bago yung Hawaii. Hawaii ang ika-50. Bago yun ay Pilipinas ang napusuan ng Amerika dahil nga very strategic partner pagdating sa giyera ang Pilipinas. Pero dahil sa malaki ang ego talaga ng mga Pilipino noon pa ay gustong magsarili. Kaya meron tayong Independence Day na pinagkaloob naman ng Amerika. So talagang mabait ang Amerika, no? Eh tinubos pa tayo. Binigyan pa tayo ng independence. Hindi nga tayo nagbayad sa Amerika eh. Eh wala tayong utang na loob, 'di ba? Tapos sasabihin pa natin na ang Amerika ay ginagamit lang ang Pilipinas. So ito ang grupo, hindi natin mawari kung ito yung mga leftist, ito'y communist, pero ang alam natin, ito yung mga Pilipino na nagmamahal, nagipaglaban sa WPS, sa Kalayaan Group of Islands, at sila'y galit sa mga pahayag ni Marcoleta. Grabe naman to si Marcoleta. Hanggang sa ngayon ay nagipagdebate pa rin na hindi sa Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands eh. Bakit ba ganun talaga ang kanyang stand na gusto niyang buwagin ang ating paniniwala diyan sa WPS na atin yan. Gusto niyang magkahati-hati ang Pilipino eh. Yan ay ganyan ang mga tirada ng China. So yung style ni Marcoleta ay nako, parang China yata ang nagturo na ito ang gawin mo eh. Para magkawatak-watak ang Pilipinas. Okay, balik tayo dito sa mga nagrally. Hindi. Alam ba ni Marcoleta yun? Nagalit na galit sila sa Amerika. Ang Amerika ay tinubos tayo sa Spain, no? So, pagkatapos yan, nandyan na, no, yung mga ating mga isla, yung karagatan, pero hindi pa ganun kalawak. Ngayon, sabi ng mga Amerikano, parang nalulubi naman tayo dito, parang dinadaya tayo ng Spain. Dapat ibigay nila ang kabuuan ng Pilipinas, pati yung mga tubig, no, yung mga karagatan, yung buo, no? So ang nangyari po, pinamyendahan ngayon ang Treaty of Paris sa 1930 o 1935 na tinatawag na Treaty of Washington. Eto ngayon, dinifine ngayon kung ano ba yung karagatan, ano ba yung soberanya ng Pilipinas, at
pati yung mga isla, pati yung mga karagatan na sakop pa ng Pilipinas na hindi pa binibitawan ng Spain ay itinurn over na rin sa Amerika. Pero, bago nangyari yan, ayaw kasi pumayag ng Spain na basta lang i-turn over. Kailangan may ganon, pera. So, nagdagdag ng Amerika ng $100,000 para i-turn over lahat yan. Kasama na dyan yung KIG na tinatawag. Yun ang history. Kaya ito yung ating legal basis. Kaya kung sinasabi ng Marcoleta na hindi atin yan, balikan niya ang history at makikita niya na atin Okay. talaga ang So, West sa palagay ko Philippine Sea. naman, Yun. alam talaga ni Marcoleta na atin yan eh. Kaya nga lang, meron silang usapan ng ambassadors of China, di ba? Nagipagkita yan si Marcoleta, nagipag-private meeting yan eh. So, hindi natin alam, baka katulad ni Digong ay merong gentleman's agreement. Kaya, magtaka kayo ha, sabi ni Marcoleta noon na ibigay na lang natin sa China yan para hindi magalit ng China at huwag tayong magipaglaban sa China. Yun ang kanyang unang sabi. Ngayon dahil sa binatikos siya ng milyon-milyon na Pilipino, ang sabi niya naman ay hindi daw niya sinabi at wala siyang gustong ibigay ito sa China. Pero ngayon, kung nakita natin makipagdebate siya kina Carpio at kay Batong Bakal, ang debate siya ay pro-China. Ang pinapanigan niya ay China. So kung wala siyang sinabi na ibigay natin sa China yung Kalayaan Group of Islands, bakit doon siya pumapanig kapag magdebate sa China? At yun pa rin ang stand niya na hindi daw atin ang Kalayaan Group of Islands. Ano bang klaseng Pilipino yan? Naku. Dapat yung mga sinabi ng iba na dapat treason ang kaso niyan eh. Kasi senador ka, nanunumpa ka na magsilbi sa Pilipinas, pero pinagsilbihan mo China eh. Andyan si Robin Padilla, solid China. Vocals. Itong dalawa talagang napaka-vocals na bibig ng China sa Senado. Itong dalawa. Ay naku, grabe mga kababayan no. Nagkagrabe na talaga. Grabe. Maya-maya baka may makapasok sa Kongreso na mga nabayaran din ng China eh. Tapos ganito rin ang mga naratibo na magsasabi na hindi atin yan, ang WPS hindi atin. Yan ay panggugulo eh. Para ang mga susunod na henerasyon na mga kabataan ay maguguluhan at sabihin na ang iba ay sabihin na hindi nga atin yan eh. Ang iba naman ay katulad natin na magsasabi na atin talaga yan. So in the future ay magkahati-hati ang mga kabataan sa opinion tungkol sa WPS. Yan ang target ng China, pang matagalan ang target ng China eh. Hindi lang 2030, kundi kahit 100 years ay ganyan talaga ang kanilang stand hanggang sa makuha nila ang buong WPS. Okay, balik tayo sa video courtesy ng 40 MPH. 40 MPH. Maraming salamat sa video na binigyan natin ng reaksyon. Treaty of Paris, 1898, Treaty of Paris, 1898, pinomyendahan ng Treaty of Washington, 1930-1935. Yun, ang ating legal basis. Pangalawa, basis, no? Sorry, Bisaya siya ko. Pangalawa, yung KIJ na yan, yung Kalayaan Group of Islands na yan, nagkaroon ng Presidential Decree, 1978, ang ating President, Marcos Sr., kung saan kiniklaim natin, yung KIJ na yan, KIG, Kalayaan Group of Islands na yan ay sa atin. Kaya Marcoleta, bumalik ka muna sa university, mag-aral ka muna ng basic. Kaya nagdunong-dunungan sa kasi ang history ng Marcoleta na Pilipinas. yan eh. Tapos kung magsalita ang tapang-tapang no, parang matalino talaga eh. Hindi nga niya alam kung sino ang nakadiscovery ng Kalayaan Group eh. Hindi niya nabigkas yung pangalan na Philemon Kluma at Tomas Kluma na siyang nag-explore at naglagay ng muhon at nag-turnover kay Marcos ng Kalayaan Group of Islands. Hindi niya alam yan. Lalong hindi niya alam yung Treaty of Paris. Lalong hindi niya alam ang Treaty of Washington kung saan tinubos ng Amerika ang Pilipinas galing sa Kastila, sa mga Spanish na nananakop sa Pilipinas. Kung wala ang Amerika, Indio pa rin tayo eh.
Kung wala ang Amerika, slave pa rin tayo ng Spain, mga kababayan. Kaya malaki talagang utang ng loob natin noon pa man sa Amerika. Kahit sa World War II ay niliberate ng Amerikano ang Pilipinas sa Japanese occupation. So 2 beses tayong tinubos ng ng Amerika, galing sa Spain and then galing sa Hapon. 2 beses. Iba ka pangatlong beses, ma-invade tayo ng China at tutubusin na naman tayo ng Amerika. Baka mayroong part 3. Di ba, mga kababayan? History repeat itself. Yan yung mga kasabihan. Okay, patuloy tayo dito. Video courtesy ng 40 MPH. Para naman malaman mo na ang West Philippine Sea ay atin. Para naman malaman mo na ang West Philippine Sea ay atin. Yan ay para sa mga Pilipino at hindi para sa mga Inchik. Yang mga hinayupak, kasi na Cayetano, Marcoleta, Ayan, so Robin ito, Padilla, yung mga Judas na yan. dudurugin na ni Ali. Itong si Ali, ito yung pangdurog talaga kay Robin Padilla, Marcolita, Cayetano. Yung 3 na yan Talagang solidong China. Grabe. Pagdating ng eleksyon, iboboto nyo pa ba yan? Mga ka-DDS, kahit DDS kayo, iboto nyo ba yan? Kung kayo DDS at idol nyo si Digong, idol nyo sila Robin Padilla at Marcolita, pero kukunin ng China ang inyong lupain, ang inyong kabahayan, ang inyong bukirin, kukunin ng China pagdating ng 2030. Idol nyo pa ba rin si Marcolita? Yan ang tanong ko sa inyo mga ka-DDS. Well, kapag ang pinag-usapan ay lupa na natin, bahay na natin, teritoryo natin, Pilipinas natin, bansa natin, kapag yan na yung kinukuha sa atin, wag na kayong mag-idol-idol pa. Lahat tayo ay magkipaglaban kontra China. Kayo may pinklawan, dilawan, kayo may loyalista o DDS, ay magipaglaban, ipaglaban natin ang ating lupang hinirang. Okay, at kung kayo DDS man na sumusuporta sa mga pahayag ni Marcoleta, ngayon kung makuha na ng China yan, ang Kalayaan Group at Spratlys at buong WPS, kapag nakuha yan ng China, bibigyan ba kayo ng lupa ng China? Hindi nga kayo kilala Di ba yun ang isipin nyo? Mga ka-DDS, isipin nyo yan. Bakit sumusuporta kayo kay Marcolita, Robin Padilla, at lalo na yung kanilang Diyos na naroon na sa sahig ng dahig, ay baka sila bibigyan ng China ng malalaking lupa sa Pilipinas. Pero kayo, hindi nga kayo kilala Tapos suporta kayo. Huwag kayong ganyan. Ang inyong lupang tinitirahan ngayon ay Pilipinas, hindi China. Kaya mahalin natin ang ating lupang sinilangan. Yan ang totoo. Huwag kayong magpabudol-budol diyan sa mga maka-China na yan. Okay, so ito, dudurugin ni Ali. Si Marco Beta, Robin Ood, at saka si Cayetano Tuko Kalbo. So ito, pakinggan natin Nililibang nila ang taong bayan sa mga pagpo-post, sa mga pagbibidyos. Nililibang nila ang taong bayan sa mga pagpo-post, sa mga pagbibidyos nila ng kung ano-anong katarantaduhan, habang ang taga-China ay nanghaharas ng gugulo sa ating karagatan. May problema sa inyo. Pag pinalayas kayo, Tama. ibig sabihin, may problema sa inyo ang aming bansa. Lumayas kayo. Kung gusto niyong sinusunod ang patakaran niyo sa China, Ayan nakakatawa sundin niyo rin ang karikature ni Xi Jinping. patakaran ng Pag aming napanood Pilipinas. to, magagalit na naman yun. Ito yung mga makapili. Ito yung mga nilagyan ng supot ang ulo na mga makapili noon. Ang tinatawag mga makapili. Ito yung mga traidor ng bayan. So kung siyam yan yung siyam na senador. At saka ito ang kanilang idol, Xi Jinping. Wala si Digong ngayong 23 of February ay babasahan na si Digong ng kanyang kasalanan. Kaya wala talagang magtatagal na na dilim. Kinabukasan magliwanag na. Hay nako. Kung hindi lang sinurinder ni Digong ang ibang mga isla diyan sa Spratlys, hindi sana makapwesto ang ang China diyan sa Mischief Reef,
Sa Piree Reef, meron na silang mga base militar dyan eh. At gumawa ng artificial island dahil yun kay Digong. Dahil sa permiso ni Digong, noong COVID yan eh, hindi natin napansin kasi busy ang mga tao sa COVID. Noong COVID na gumawa ang China ng mga artificial islands. With the bas-bas blessings ni Digong, dahil nga partner sila ni Xi Jinping eh. At meron silang gentleman's agreement. Hindi lang tukhang ang kaso ni Digong, yung ano talaga dyan eh. Yung pagbigay niya ng mga isla dyan sa WPS at China. Tanging presidente na nagbigay ng mga isla ng Pilipinas at China. Walang iba kundi yung Digong na yan. Grabe, kaya magkakarma din yan eh. Okay, patuloy tayo. Wala kayong karapatan ng aming bansa. Wala kayong karapatan ng aming bansa ay gawin niyong aso kagaya ng ginawa niyo sa mga senadores na nakaupo sa Senado. Kay Duterte, nakila aso na may kadena sa leeg na susunod lang sa inyo. Nagkakamali kayo. Iba ang Pilipino. Marami ng pagkakataon na may nagtangka na gawin ang aming Pilipinas. Agawin ang ari-arian namin. Tama, Pero tama. kahit maliit ang aming bansa, Hindi. lumalaban ang mamamayan nito. Hindi kami matatakot. Ano sabi ni Robin Padilla? Gago nga. Hindi na daw haharap ay ang mga lumalaban sa China? Gago ka, Robin Padilla! Hindi mo naiintindihan na kahit ikaw, dudurugin ka ng China. Hindi, wala silang pakialam sa'yo kung anong kasakitan mo. Naging aso ka ni Duterte, nagkataka-aso ka sa China. Okay, Ikaw so din, Mr. kung Marcoleta, kayo may matanda katulad ka ni sa Robin, akin, kung si pero Robin wala man ay kang aso ni tinandaan. Digong, bakit magpaaso pa din siya doon sa China? Dahil ba ang China ay master ni Digong? Kaya master na rin ni Marcoleta at ni Robin ang China? Mali yata eh. Meron tayong sariling opinion. So kung opinion ni Robin na magpa-under siya kay Digong, magpaaso, sabi ng Ali, ay opinion nila yan. Pero kapag doon na sila pumapanig sa mga agaw ng Pilipinas, doon sila pumapanig sa mga invaders ng Pilipinas, walang iba kundi ang China, ibang usapan na yan. Mga kababayan, mga DDS. Di ba ano palagay niyo mga DDS? Di ba tama ako? Wala nang DDS kapag inagaw ng Pilipinas, ginira tayo, kinuha nila ang mga lupain natin, ang lupa niyong bahay niyo sinunog ng mga inchik, kapag nagkagira, tinamaan ng misail, anong maramdaman niyo? Bigyan ba kayo ni Digong ng bahay? Di ba? Di bali sila Digong, suportado yan ng China eh. Bilyon-bilyon kapag may eleksyon, hindi lang bilyon, trilyon yata ang subsidy nila. Sa China kasama yung siyam na senadores yata eh. Kaya loyal sa China dahil meron nga silang natatanggap. Grabe. Mga kababayan, maniwala ba kayo na walang natanggap yung palaging nagsalita ng China diyan ng mga senador? Bakit magsalita sila pabor sa China? Ibig sabihin, meron talaga yan. Hindi pwedeng wala. Di ba? Nag-traitor ka na eh. Sabi nga ni Robin, okay lang kung sabihin na maka-China siya. O di ba okay lang? Ibig sabihin talagang maka-China siya. At tanggap niya yan. Okay, so tapusin natin ang video courtesy ng 40 MPH. Ha? Kay Cayetano, pinahuhubad mo ang uniforme. Yeah. Ha? Kay Cayetano, pinahuhubad mo ang uniforme. Yeah. Sir Tariela, ang kapal ng mukha mo, Cayetano, baka kalbuhin kita lalo pag nagkataon na magkaharap tayo. Sipin mo ha, ikaw nga nakabarong eh, bobo eh. Tapos, paalis mo yung uniforme na gusto na makipaglaban para sa bansa. Animal ka talaga, no? Ha? Makapal ang mukha ninyo. Wala kayo ibang kinakaya, kundi yung mga kasama nyo dyan sa gobyerno. Pero pagdating sa mga Pilipino, sa taong bayan, no? Lahat ang mga bungkot nyo. Gusto lang kayo sa yabang, pero wala kayong kakayahan. Kaya takot kayo sa China eh. Iniisip nyo, matatalo agad kayo eh. No? Ha? Para sa akin, kayo na mga siyam na senador, mga konsentidor sa China, magsipaglayas na kayo dyan sa Senado at harapin nyo ang mga ninakaw nyo. Kayo yung mga magnanakaw, kayo yung mga traidor, kayo yung mga konsentidor, at higit sa lahat,
Mga duwag! Takot kayo sa China! Inaagaw na ang inyong sariling ari-arian! Pwedeng mangyari yan kapag nagka-World War Kapag yung asawa III nyo inagaw, at papayag pa kayo na magiging maagaw yan prisoners sa inyo. tayo. Siyempre yung magagandang mga asawa nyo ay kukunin yan ng mga Chinese soldiers. Parang mangyayari yung repeat history ng nangyari sa World War II kung saan ang mga babae ay kinukuha ng mga Hapon na sundalo, ginagawang comfort women. Yan ang katotohanan. At sana yung asawa ni Robin ay kunin nyo ng inchik, no? Para magalit siya sa inchik. Maganda pa naman yung asawa ni Robin na ano, 'di ba? Yung palaging nagluta. Yung nagugluta, 'di ba? Kaya ewan ko ba kung anong klaseng mga Pilipino 'yan. Kaya nga sinasabi makapili. Mga traidor ng bayan. Bakit naman kasi kumakampi sa China? Pilipinas pinag-usapan eh. Kung dito lang sa Pilipinas, DDS versus Loyalista, Pinklawan, siyempre mga opinion natin yan. May iba-iba tayong kinikilingan. Pero pagdating na ng Pilipinas, yung ating tinitirhan, ay dapat united tayo na magipaglaban sa China. Kung lulusobin, kukunin ng China ang WPS at buong Pilipinas. Grabe, iniisa-isa lang tayo eh. Mga isla-isla muna sa Spratlys, and din kukunin nila. Susunod dyan, Palawan, Zambales, at iba pang mga isla sa ano, yung malapit sa WPS. Mga kabayan. Kaya ang China ay parang ahas yan na kapag pinakain mo sa palad, ay pati siko mo ay lalamunin. Iniisa-isa lang yan eh. Yung tinatawag na China Six Wars, yun yung mga bansa na gigirahin ng China: India, Russia, Pilipinas, Taiwan, Japan. Ang Russia kasi, akala natin na best friend yan ng China. Hindi, ang China ay mayroong plano sa Russia na kukunin nila yung mga boundary ng Russia. Sa India, ganun din. Ang India galit sa China. Lalo na ang Japan, di ba? Lagot sila sa Japan kapag ginalaw nila yan. Okay, so tapusin na natin ang video. Courtesy ng 40 MPH. O baka naman, ibigay nyo nga ang mga asawa nyo, pero yung mga kabit nyo maiiwan. Mga lecturing kayo eh, no? Ha? O baka naman, ibigay nyo nga ang mga asawa nyo, pero yung mga kabit nyo maiiwan. Mga lecturing kayo eh, no? Ha? Ganyan kayo, abobobo. Ganyan kayo katatanga. Sasabihin nyo, walang West Philippine Sea? Hoy! Isa tayong isla. Philippine Island tayo. Bakit? Bakit tinawag tayong Philippine Island? Dahil meron tayong parte Parang sa may karagatan. point eh. May pinagkaloob ng Diyos. Itong sila Kaya Robin, hindi walang palibhasa. bago ito naging Sige, senador, Diyos ko. palagi yan sa simbahan ni Kibuloy. Kaya binasbasan niya ni Kibuloy ng mga espiritu ng Diablo. Kaya nagkaganon yung mga isip. Binasbasan at nagayuma. Diba? Nagayuma ng... Tama yung sinasabi ng Ali, palibasa at Diyos no si Kibuloy. Kasi sabi nga ni Kibuloy, siya yung anak ng Diyos eh. Tapos binasbasan ni Kibuloy sila Rubin at kung sino-sino pa yung pumunta doon sa QGC, diba? Grabe. Hindi lang binasbasan, binibigyan pa yan ng mga chicks. Merong bahay doon si Digong sa likod daw ng ano, ng simbahan ng QGC. Rest house. Kaya yun ang dinadayo nila doon kasi maraming chicks, magsisilbi sa kanila. At siyempre, hindi natin alam kung ano pang meron doon na maganda. Pero sigurado ako, chicks talaga ang sadya ng mga senador na pumupunta doon sa ay nako, Ginoo, Diyos ko. Mga kababayan, ay nako. Kaya ako'y magpapaalam na siguro. At pag-subscribe na lang sa ating channel sa mga bago pa lamang at sa aking avid followers. Anong masasabi nyo? Pag-comment na lang sa ating comment section tungkol dito sa galit na babae na pinagmumura ng mga senators. Buti nga sa inyo, bibuti nga. Okay, so hanggang sa muli, mga ka-Golden Boy, ako'y magpaalam na. See you on our next upload. Paalam.